tayo wala pa sa Panginoon, talagang ibang klase ang sitwasyon natin po, di ba? Pero nung tayo nakatanggap sa Panginoon, talagang nandun na yung pagsama niya, nandun yung pag-ingat, na sino man tumanggap sa Kanya, talagang siya yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba kundi Jesus Christ. Amen? So yun po, walang ibang daan kundi si Jesus Christ ang ating Ama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Eric. Pwede na siya dahil talagang nag-aaral naman siya ngayon sa Bible School. Yan, Brother Romel. Brother Eric, pwede ka mo lang po. Idagdag lang ako. Ikitiin lang ako. Yung dito sa address to the Father, kailangan pag manalangin tayo, see to it na ang address na tinatawagan mo ay tama. Katulad lang po yan sa isang magsusulat ka sa isang minahan mo o kamag-anak mo, maling address ang inilagay mo, nagsusulat ka ng Cavite, yung pala, ang mahal mo sa buhay ay nasa Laguna pala. Eh, paano nga ba naman makakarating yun sa Cavite? Eh, wrong address ka. Ganun din yun, love letter, nice, 30, nasa Kanlalay. Yung pala, nandito na pala siya sa Kanlalay, ang address nilagay ko, San Pedro, makakarating ba kay Sidin? Hindi po yan talaga makakarating. Mapupudpud na lang ang kamay mo, ang bintak at susulat. Hindi makakarating sa kinauupulan. Ganun din po sa panalangin. Kailangan po ang panalangin natin ay address to the Father na pag tumawag ka, kaya nga po napakalaga ng John 1:12. Ang sino mang manampalataya at tumanggap sa pangalan niya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So pag tinanggap mo na si Jesus Christ, may karapatan ka na ngayon. So, sino ang ama mo ngayon? Siya yung ama mo na nakaluklok sa trono ng langit. Siya yung ama. So kailangan, katulad po sa lumang buhay natin, kung kanino tayo lumalapit, maraming mga posisyon dyan. Sabi pa nga, bago na makarating sa presidente, dadaan ka naman ng sekretary, dadaan na ganito. Ngayon ko lang naintindihan na hindi mo na pala kailangan dumaan sa mga quote-unquote sorry na lang sa mga nakakarinig. Lahat naman tayo dito ginagawa ng Diyos. Mga santo, mga rebulto. Dadaan daw muna kay santo ganito, kay santa ganito. Bago daw marinig, kailangan daw hallelujah. Ako ginawa ko rin yun. Kung gusto mo makapag-abroad, pumunta ka kay santo ganito. Kung gusto, ay lahat na lang pupuntahan mo. Pero dito, ipinakita sa atin ng Panginoon na siya ay ama na kahit saan dako ay nandoon siya. Sabi nga dito, sabi siya ay Diyos sa lahat ng dako. He is, God of everywhere. Ibig sabihin, omnipresent. Kahit dito ka sa Pilipinas, ang pinapanalangin mo ay nasa Saudi Arabia at meron tatatatat nilarakrak ng doon ako sa iyo, kaya ako na kaya, ang thousand terorista. So nananalangin ka na ang mahal mo sa buhay ay hindi matangay ng kung anong mga sitwasyon. So, nangyayari ba yun? Inaabot ba sila sa ibang dakot? Natural inaabot. Siya nga ang Diyos sa lahat ng dakot. Na kahit nandoon sa ibang bansa ang pinapanalangin mo, may karamdaman, kailangan niya ng instant prayer. Huwag po kayong matangad kasi ang Diyos po ay Diyos sa lahat ng dako. He is the God of everywhere. So dito, next, number 2, Diyos na makapangyarihan, omnipotent God. Remember, kahit nilulugmok ka ni Satanas, lahat na lang ng paraan ay ipagsak ka, pag nakawang ka, lahat sirain ka. Remember always, God is a powerful God. Kahit kailan, ang liwanag ay hindi nagating ng kadiliman. Hindi niya nagating ng liwanag. Kahit man feeling mo na parang hindi mo na kayang umusad, hindi mo na kayang umabante dahil parang sinakluban ka lahat, binagganan ka na lang lahat ng mga sitwasyon. Powerful pa rin natin. Babangon at babangon ka. Dahil yan ang mag-aangat sa'yo. Makapangyarihan siya. Talagang pag kumilos na yan, talbog lahat ang mga demonyo na yan, kung sino man yan na nakaano sa atin. Pag bumaba na ang kapangyarihan. Kaya nga mga nakukutis ko, tayo sa church, di ba? Pag may mga nakukutis, pag bumaba na ang presence ng Holy God, ng Holy Spirit, bumaba na, ang demon hindi na alam, ang devil hindi na alam kung saan pupunta. Dahil powerful ang Diyos. Ang liwanag ng Diyos, hindi kayang tingnan ng demonyo yan. Mapupulbos nila. So, number 3, Diyos ng kaalaman. Ibig sabihin, omniscient.
all-knowing God. Remember, ano ang isip mo, ano ang laman ng puso mo, He knows what's in your mind. He knows what's in our heart. So, He knows everything. Hindi tayo pwedeng maglihim. Sabi pa nga, pag nagkasala tayo, oo, may kahinaan ang bawat isa atin. Nobody's perfect. Nandito pa tayo sa mundong ito, we are not yet glorified bodies. Nandito pa tayo, may kahinaan pa, kahit bishop ka pa, kahit anointed ka pa, may mga time niya na nakahulag po pag hindi naging mapagbantay ang puso at intimacy mo sa Lord. Lag ka, kahit ilang taon na, walang sukatan po ito sa kaning, ay, 20 years na ako na pastor, ay, 20 years na ako, kaya ko yan, kahit anong pagsubok ko, pati ang pagsubok, lag, pastor, katangay, diba? So dito po, tandaan po natin, He is an all-knowing God, kailangan lang natin lagi idulog sa Diyos ang mga lahat ng ito sa ating buhay. Kung nahihirapan ka na, Lord, alam mo, Lord, nasaktan ako, Lord, nagsampo ko, sister, Lord, alisin mo to, Lord, o, diba? Ganun lang yun. Lord, hindi ko gusto ang sinabi. Alam mo, hindi tayo pwede mo nagpunyan eh. Alam niya lahat na nasaktan ka. Alam niya lahat na naiinis ka. Alam niya kung ano ang pinagtatampo mo. So, magpakatatawa tayo. Sabi ka sa commercial, magpaka-surprise. Magpakatatawa ka. So, dito po, tandaan po natin, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, hindi tayo makapagpapalayas ng masamang espiritu, katulad ng na-mention ko dati, na mayroong isang, sa Biblia, na nasabi niya, sa pangalan ng, hindi siya believer si Jesus eh, sabi niya, sa pangalan ng Diyos ni Pablo, o, di ba? Hindi niya mabiglas ang in Jesus' name. Bakit? Hindi siya believers ni Jesus Christ. Hindi siya followers ni Jesus Christ. Hindi mo mapapalayas ang demonyo kahit ilang in Jesus' name ang sabihin mo pag hindi ka believers ni Jesus Christ. Tatawanan ka lang ng demonyo. Baka mamaya lumipak pa yan sa'yo. Katulad yan sa nangyari doon sa taong yon nang nagpapalayas ng ngalan ng Diyos ni Pablo, pinapalayas kita. Anong sabi ng demonyo? Oy, si Pablo kilala ko. Lalo na ang Diyos ni Pablo, kilala ko. Ikaw, sino ka? Anong karapatan mo magpalaya sa akin? Diba? Nagalit ang demonyo, lumipat sa kanya, binugbog siya ng demonyo, luhay siya. So sa ating buhay, dahil tayo lahat ay believers ng Panginoon, huwag po kayong matakot. Pag nagbigkas ka na in Jesus' name, nandoon ang power ng pangalan ng Panginoon Jesus. Diba, naikita ko na sa iyo, marami karasang aso na sasakmalin na lang, nagpulit bigla, Jesus name! Tumindi mo nga balahibo ng aso. Paniki, marami pag-develop sa iyo yung authority na binigay ng Diyos, tandaan mo natin. Kahit mag-in Jesus name tayo, pag may fear ka, walang mangyayari. Kahit naglilihan ka ng may nasasapihan na masamang espiritu, pag nag-doubt ka, hindi mo yan makapalaya. Tatagal ang deliveran. Hindi mo natutumbok. Kasi nga, nananangan ka lang, anointed ka uno. Pag nanangan ka lang sa sarili mo, kahit ilang in Jesus name ang sabihin mo, walang mangyayari. Kailangan, Lord, kailangan po, Lord, kailangan mo ang power niya. Laging hilingin natin ang power niya through sa pangalan ng ating Panginoon. Remember, sabi nga ni Jesus, I am the only way, John 14 verse 6, I am the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father in heaven except through me. Ako lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Nasa oras na yun ay grabe, nasa trouble tayo. Pag once na nag-in Jesus name tayo, natural. Maririnig yan sa kalangitan. Tumbok yan. Pag nasakul yan, automatic ang reply niya, respect, ang bilis. Isang bisak mata, ayan na yung saklulo. Ganun po ang power ng Diyos. Mamaya tutunan po ba tayo? Amen. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay panalangin sandali. Hallelujah. Panginoon, O God, maraming pong salamat, Father God, Lord Jesus, Lord Jesus. Tinuruan mo kami, Panginoon Diyos, kung paano lumapit sa iyo, kung paano manalig sa iyo, Panginoon, kung paano magtiwala, kung paano manampalataya, at kung paano, Lord God, kami ay tumawag sa iyo na full of confidence na kami ay mga anak mo, Panginoon. Binigyan mo kami ng karapatan, anak, malaking pribilehiyo ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Father God.
Lord Jesus, Holy Spirit. At dalangin po, Panginoon, increase mo pa ang level, Panginoong Diyos, ng aming pagtitiwala sa iyo. O God, na kung ano ang nakapaloob sa iyo, Panginoon, you are omnipotent God. You are omniscient God. You are omnipresent God sa aming buhay. Panginoon, itong tatlong ito, i-develop mo ito sa amin, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin, O God, na nandito, Lord God. Pag once na-establish ito sa amin, Panginoon, we are more than conqueror, Panginoon, O God. Kami ay mga magigiting na mandirigma, mananagumpay ng mga tinawag mo, ng mga lingkod mo, Panginoon, O God. At Lord, i-develop mo sa bawat isa sa amin, O God, ang authority na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sinabi mo, we can cast out the demon's work in your name only, Jesus. Lord, i-establish mo ito sa amin, Panginoon, O God. Na Lord, pag kami ay nag-rebuke ng kaaway, sa pangalan mo, Panginoon, tumatalima at sumusunod, lumalayas ang anumang kilos ng demonyo sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa pangalan mo, makapangyarihan ka, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, ang katagumpayan sa bawat isa sa amin, lalo na sa Vergara family, Panginoon. Katagumpayan, Panginoong Diyos, sa 2012, kalayaan, Panginoon, O God, kapayapaan, kagalakan, Panginoon, O God, at maging sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng pagpuri at pagsalamat sa iyo ng narapat, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, ikaw lang ang patuloy na itaas sa aming buhay. Salamat sa iyo, at palain mo ang aming pag-uwi, and we declare your favor, provision, and protection, O God, and your traveling mercy upon us, O God, and to our families, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ano na lang yan? Lot mo muna. Meron pa palang Christmas pa pala ngayon. Kasi binili ko talaga yan para dito. Happy birthday.